Akala ng marami, simple lang ang kwento ni Jonah. Isang propeta, isang dambuhalang isda at 3 araw sa kailaliman ng dagat. Pero sa likod ng kwentong yan, may isang lihim na halos walang nakakakita. Isang detalyeng kayang baguhin, hindi lang ang pagkaunawa natin sa Biblia, kundi pati ang pananaw natin sa plano ng Diyos sa buhay ng tao. Ayon sa Biblia, iniluwa ng malaking isda si Jonah sa tuyong lupa. Pero kung galing siya sa dagat, bakit sa tuyong lupa siya inilabas? At kung dinala nga raw siya sa Nineveh, paano mangyayari iyon kung walang dagat sa lugar na yon? Ang Nineveh kasi ay isang lumang lungsod sa gitna ng Mesopotamia. Isang malawak na lupain ng buhangin at bato. Daan-daang kilometro ang layo nito sa pinakamalapit na baybayin. Walang dagat, walang pantalan at siguradong walang isdang makakarating doon. Kaya ang tanong, saan talaga iniluwal si Jonah? At kung hindi sa Nineveh, paano siya nakarating sa syudad na iyon para tuparin ang utos ng Diyos? Isa ba itong pagkakamali sa kasulatan o may nakatagong pahiwatig na hindi pa natin lubos na nauunawaan? Ang kwento ni Jonah ay hindi lang talaga tungkol sa isang propetang nalunok ng isda, kundi ito din ay isang salamin ng pagtakbo o pagtakas ng tao mula sa kalooban ng Diyos. At sa kabila ng pagtakas, palaging may paraan ng Diyos para ibalik tayo sa ating layunin. Sa video na ito, tutuklasin natin ang mga geographical, theological at spiritual secrets sa likod ng kwento ni Jonah. Mula sa kanyang pagtakas patungong Tarshish hanggang sa misteryosong pagluwa sa kanya ng isda sa tuyong lupa. Isang itong kwento ng rebelyon, awa at pagbabalik. At ito din ay magpapaunawa sa atin na walang kahit na sino man ang kayang sumuway sa kagustuhan ng Diyos. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Naisip mo na ba kung gaano ka hindi pangkaraniwan ang kwentong ito? Ayon sa kasulatan, nang suwayin ni Jonah ang utos ng Diyos, nilamon siya ng isang napakalaking isda. At matapos ang 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng halimaw sa dagat, iniluwa siya sa lupa. Marami ang nag-aakalang dinala siya ng dagat mismo sa mismong gate ng Nineveh, na para bang hinatid siya ng alon diretso sa lungsod na gusto niyang takasan. Pero dito nagsisimula ang palaisipan. Ang Nineveh ay walang karagatang malapit dito. Isa itong malawak na lungsod ng bato at alabok na katayo sa gitna ng tuyong lupain ng Mesopotamia. Mahigit ilang daang kilometro ang layo mula sa pinakamalapit na baybayin. Walang dagat, walang daungan at miski ni isang ilog na maaring daanan ng barko papunta rito ay wala din. Kaya paano nga ba nakarating si Jonah sa lungsod na iyon mula sa tiyan ng isda? Upang maunawaan ito, kailangan nating bumalik sa simula. Sa sandaling unang narinig ni Jonah ang tinig ng Diyos, malinaw ang utos. Tumindig ka, pumunta ka sa dakilang lungsod ng Nineveh at ipahayag mo ang laban dito sapagkat ang kasamaan nila ay umabot na sa akin. At sa mga hindi nakakaalam, ang pangalang Nineveh pa lang ay sapat na para manginig ang sinumang taga-Israel. Hindi kasi ito basta lungsod. Ito ang sentro ng Imperyong Assyrian, isang kahariang kilala sa buong mundo sa kalupitan at karahasan. Ang mga Assyrian ay eksperto sa pagpaparusa. Hindi lang sila nananakop, pinapahiya at pinapatay nila ang kanilang mga kaaway sa paraang walang awa. May mga talapa nga kung saan dito ang mga pader ay puno ng mga bungo. May mga katawan din dito na hiwa-hiwalay at ipinapako pa bilang babala sa iba. Ang pangalan pa lang ng kanilang hukbo ay nagdudulot na talaga ng takot sa mga karatig bansa. At ngayon pinili ng Diyos si Jonah, isang ordinaryong Hebreo, upang maglakbay papunta sa mismong puso ng kahariang iyon at ipahayag ang kanyang hatol. Isipin mo yun, isang lalaking mag-isa may dalang mensaheng tiyak na hindi nila gugustuhing marinig sa isang lungsod na kinatatakutan ng buong mundo. Ito ay higit pa sa isang mahirap na misyon. Isa itong misyong parang kamatayan. At kung hindi pa sapat ang panganib, may isa pang sagabal. Ang distansya mula Israel papunta sa Nineveh ay halos 800 kilometro. Isang paglalakbay na kailangan niyang tahakin sa ilalim ng tuyong disyerto at mapanganib na mga kapatagan. Walang kalsada, walang sasakyan at bawat hakbang ay may panganib. Araw-araw siyang maglalakad sa ilalim ng matinding init, bitbit ang hindi lang gamit niya, kundi ang bigat ng isang misyon mula sa Diyos na hindi naman niya hiningi. Sa paningin ng tao, imposibleng magtagumpay siya. Sa espiritual na aspeto, mas matindi pa. Kailangan niyang ihayag ang salita ng Diyos sa mga taong hindi naniniwala, walang respeto at maaaring pumatay sa kanya. Dito natin nakikita ang totoong puso ni Jonah. Tumakbo siya palayo.
Ngunit ang pagtakas ni Jonah, hindi iyon dahil sa takot lang. Hindi ito simpleng pagtatangkang lumayo o magpaliban sa utos ng Diyos. Ito ay isang tahasang pagre-rebelde, isang desisyon na sadyang salungatin ang kalooban ng kataas-taasan. Sa halip na pumunta pa silangan kung saan naroon ang Ninive, bumaba siya pakanluran patungo sa daungan ng Joppa, isang lumang lungsod sa baybayin ng Mediterranean Sea, ang dagat na naghihiwalay sa Europa at Asia. Doon siya pumunta patungong Tarshish. Pero ang Tarshish ay hindi lang basta malayo. Ito ay ang kabuuang kabaligtaran ng direksyong sinabi ng Diyos. Habang nasa silangan ng Nineveh sa tuyong lupain ng Assyria, ang Tarshish naman ay nasa pinakadulong kanluran sa tinatayang bahagi ng Spain sa kasalukuyan, isa sa mga pinakalayong dulo ng mundo noong panahong iyon. Isipin mo, mahigit 3,000 kilometro ang layo. Ang ginawa ni Jonah ay hindi pagtakas dahil sa pangamba. Ito ay isang pahayag ng pagtutol. Parang sinabi ng Diyos, pumunta ka sa hilaga. At ang sagot niya, kung ganon, pupunta ako sa timog, sa pinakamalayo hanggat maaari. Hindi lang niya gustong iwasan ang misyon, gusto niyang mawala sa plano ng Diyos. Gusto niyang mawala ng tuluyan, hindi na matagpuan, hindi magamit at hindi maituwid. Isa itong pagtakas ng isang propeta, ngunit refleksyon din ito ng puso ng tao. Kapag tinatawag tayo ng Diyos tungo sa mga bagay na ayaw nating harapin, mga bagay na kailangang may sakripisyo. Tulad ni Jonah, madalas iniisip natin na kaya nating tumakas sa Diyos sa pamamagitan ng distansya. Ngunit hindi niya alam at madalas nakakalimutan din natin na walang layo ang kayang magtago sa isa na lumikha ng oras at espasyo mismo. Habang sumasakay siya sa barkong patungo ng Tarshish, ramdam niya ang malamig na simoy ng dagat, ang alon na kumakalampag sa gilid ng barko, ang amoy ng alat at basang kahoy. Para kay Jonah, ito na ang simula ng kanyang tagumpay. Ang kanyang pagtakas ay nagtagumpay na. Unti-unting lumalayo ang baybayin ng Israel, kasabay ng pag-iwan niya sa lahat, ang kanyang bayan, ang templo, ang mga propeta, at ang tinig ng Diyos. Ngunit sa katahimikan ng alon, nakatago ang banayad ngunit makapangyarihang ironiya ng Diyos. Ang pinili niyang daan ng pagtakas, ang dagat, ang mismong ginamit ng Diyos upang siya'y hanapin. Sa Biblia, ang dagat ay simbolo ng kaguluhan at kawalan ng katiyakan, isang puwersang walang kontrol ng tao. At doon mismo, sa lugar na akala niya'y magtatago siya, ay doon siya haharapin ng Diyos. Ang dagat na inakala niyang silungan ay ginawang altar. Ang daan ng pagtakas ay naging entablado ng pagbabago. Ilang beses din ba tayong katulad ni Jonah? Iniisip nating tayo ang may kontrol. Tinatakasan natin ang mga plano ng Diyos dahil ayaw nating masaktan o magbago. Ginagawa natin ang gusto natin at sinasabi, dito ako ligtas, dito hindi ako gagalawin ng Diyos. Ngunit madalas doon mismo sa mga lugar na pinili nating pagtaguan, naghihintay siya. Habang papalayo ang barko, biglang nagdilim ang langit. Umihip ang malakas na hangin at bumugso ang dagat na parang nagngangalit na nilalang. Isang malupit na bagyo ang dumating. Ngunit hindi ito karaniwang unos. Hindi ito gawa ng panahon. Ito ay ipinadala ng Diyos mismo. Lumakas ang hampas ng alon. Ang barko ay halos mabiyak. Ang mga marinong sanay sa unos ay nataranta. Alam nilang kakaiba ito. Parang ang dagat mismo ay nagkaroon ng kamalayan at galit. At ayon sa kaugalian noon, nagpalabunutan sila. Isang sinaunang paraan upang tukuyin kung sino ang dahilan ng kapahamakan. At ang kapalaran ay tumuro kay Jonah. Alam niya agad. Tumigil siya sa pagtatago. Hindi na siya tumutol, hindi na siya nakipagtalo. Tahimik na tumingin si Jonah sa mga marinong nakapaligid sa kanya. At sa bigat ng loob, inamin niya ang lahat. Ako ay isang Hebreo, sabi niya, at ako'y may takot sa Panginoon, ang Diyos ng langit, ang lumikha ng dagat at ng tuyong lupa. At ako'y tumatakas mula sa kanya. Sandaling tumigil ang lahat. Ang dagat ay patuloy na nagngangalit, ngunit sa ibabaw ng barko, namayani ang katahimikan. Ang mga marinong dati sanay sa unos ay ngayoy takot na takot. Tinanong nila si Jonah kung ano ang dapat nilang gawin. At ang sagot niya, mabigat, malamig at tiyak, ihagis ninyo ako sa dagat. At ginawa nila. Pagkahulog ni Jonah sa tubig, tumigil ang hangin. Ang dagat na kanina'y galit biglang tumahimik. Ang mga alon ay lumambot at ang kalangitan ay tila huminga ng ginhawa. Parang ang karagatan mismo ay matagal nang naghihintay sa sakripisyong iyon. Ngunit hindi nalunod si Jonah. Hindi siya nilamon ng kamatayan. Ayon sa Jonah chapter 1 verse 17, at inihanda ng Panginoon ang isang malaking isda upang lamunin si Jonah. At siya ay nasa tiyan ng isda sa loob ng 3 araw at 3 gabi.
Isipin mo ang tagpong yun, kumpletong dilim, tahimik maliban sa tunog ng isang malakas na tibok ng puso at ang paggalaw ng isang napakalaking nilalang sa ilalim ng dagat. Naroon si Jonah, nakabalot sa amoy ng apdo at alat, sinisiksik ng bigat ng tubig at walang kontrol sa sarili niyang kapalaran. Ang propetang minsang nagdesisyong kontrolin ang kanyang buhay, ngayon ay wala ng kapangyarihan kahit sa sarili niyang hininga. Buhay siya, ngunit parang nasa libingan. Walang daan palabas, walang liwanag, walang direksyon. At doon sa lugar na yon na walang pag-asa, nagsimula ang kanyang tunay na pagbabago. Sa loob ng tiyan ng isda, nananalangin siya. Hindi iyon magagandang panalangin na puno ng tula o pangako. Ito'y panaghoy ng isang taong nasa bingit ng wakas. Ayon sa Jonah chapter 2 verse 7, nang manglupaypay na ang aking kaluluwa sa loob ko. Naalaala ko ang Panginoon. Sa sandaling iyon isinilang ang isang bagong Jonah. Hindi sa templo, hindi sa palasyo, kundi sa ilalim ng dagat, sa loob ng tiyan ng isang halimaw, kung saan walang makakarinig kundi ang Diyos mismo. At matapos ang 3 araw at 3 gabi, sinabi ng kasulatan sa Jonah chapter 2 verse 10, at inutusan ng Panginoon ang isda at iniluwa nito si Jonah sa tuyong lupa. Pansinin mo, sa tuyong lupa, hindi sa Nineveh. At dito nagtatago ang isang detalyeng madalas hindi napapansin, ngunit napakalalim ng kahulugan. Ang Nineveh ay mahigit 800 kilometro ang layo mula sa pinakamalapit na dagat. Walang karagatan doon, walang daungan, at walang ilog na kayang dalhin ng isang malaking isda sa lugar na yon. Ibig sabihin hindi siya iniluwa malapit sa Nineveh. Malaki ang posibilidad na ang isda ay bumalik sa parehong baybayin ng Jopa, ang lugar kung saan nagsimula ang kanyang pagtakas. Parang sinabi ng langit, dito tayo magsisimula muli, sa parehong lugar kung saan ka tumakas. Isang banal na ironya, ang propetang tumakas ay ibinalik sa simula, hindi para ipahiya siya, kundi para ipaalala na ang bawat tunay na tawag ng Diyos ay nangangailangan ng pagbabalik sa pinagmulan. Bago siya makarating sa Nineveh, kailangan muna niyang makipagkasundo sa kanyang misyon. Kailangan niyang maunawaan na ang tunay na paglilingkod ay hindi nagsisimula sa resulta, kundi sa pagsunod. Si Jonah ang nagbayad ng sarili niyang pamasahe patungong Tarshish. Inakala niyang kaya niyang ponduhan ang sariling paglayo sa plano ng Diyos. Pero ang presyong iyon ay simula pa lang ng kanyang pagdurusa. Naranasan niya ang matinding bagyo, ang halos kamatayan sa dagat, ang pagkalamon ng halimaw sa ilalim ng tubig, at 3 araw ng buhay sa dilim, sa dumi, at sa katahimikan ng kailaliman. At nang matapos ang lahat, ibinalik siya ng Diyos sa eksaktong lugar kung saan siya nagsimulang tumakas. Parang sinabi ng Diyos, ayos na anak, ngayon magsimula tayo ulit, pero sa pagkakataong ito sa tamang paraan. At dito natin makikita ang pinakamalalim na aral sa kwento ni Jonah. Walang pagkakamali sa kasulatan, walang kontradiksyon sa Biblia. Ang meron ay ang perpektong pasensya ng Diyos, isang pag-ibig na minsan ay masakit pero laging may layuning itama tayo. Hindi siya dinala ng Diyos sa Nineveh sa pamamagitan ng milagro. Walang shortcut, walang teleportasyon, walang madaling daan. Ang lalaking tumakas noon ay kailangang maglakad pabalik, buo ang loob, sugatan man ang katawan pero sumusunod na muli. Isipin mo, pagkatapos ng lahat ng yon, ang bagyo, ang halimaw, ang dilim, kailangan pa rin niyang lakarin ng halos 800 kilometro. Sa ilalim ng matinding araw ng disyerto sa gitnang silangan, tuyong lupa, matutulis na bato, walang lilim, at bawat hakbang niya ay paalala ng isang bagay. Walang ibang daan papunta sa kalooban ng Diyos, kundi ang pagsunod. Bawat gabi, wala siyang masisilungan. Bawat sandaling uhaw, walang tubig na iinumin. Bawat hapdi sa kanyang mga paa, paalala ng isang maling desisyon na kanyang pinili. At dito na nagliliwanag ang pinakatagong katotohanan ng kwentong ito. Ang pagsunod na naantala ay may kapalit na mas mabigat. Pinatawad ng Diyos si Jonah. Oo, ibinalik ng Diyos ang kanyang tungkulin. Oo rin. Pero ang presyo ng kanyang pagtakas, kailangan pa rin niyang bayaran, hakbang-hakbang, sa alikabok ng disyerto. Ang pagsisisi ay nagbabalik sa atin sa Diyos. Ngunit hindi nito agad binubura ang mga bunga ng ating mga piniling mali. Kung si Jonah ay sumunod agad, tatahakin din naman niya ang parehong daan. Ngunit sa pagkakataong iyon, maglalakad siya may dangal, may lakas, at may patnubay. Makakaharap pa rin niya ang mga panganib, ngunit may katiyakang kasama niya ang langit. Ngunit ngayon bawat hakbang niya ay may bigat ng kahapon. Hindi lang ang kanyang katawan ang sugatan, pati ang kanyang kaluluwa. Dala pa rin niya ang amoy ng dagat, ang bakas ng tiyan ng isda sa kanyang balat at ang tahimik na bigat ng pagsuway na minsan niyang pinili. Isipin mo ang tagpo.
Si Jonah iniluwa ng halimaw sa dagat nakahandusay sa basang buhangin, hingal na hingal. Parang isang sanggol na bagong isinilang. Ngunit ito ay hindi malinis na kapanganakan. Ito ay isang masakit na muling pagsilang. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata hindi sanay sa liwanag. Kumikirot sa bawat silaw ng araw matapos ang 3 araw sa dilim. Ang kanyang balat sinunog ng asido sa loob ng isda. Ngayon ay muling nasusunog sa init ng araw. Ang kanyang labi mapait pa rin sa alat at apdo. Walang tinig mula sa langit, walang anghel na sumalubong. Tanging katahimikan at buhangin sa harap niya. At sa harapan, isang walang katapusang disyerto. Walang shortcut, walang bangkang naghihintay, walang tulong na makikita. Tanging paglalakad sa tigang na lupa, patunay na kahit ang tunay na pagsisisi ay hindi nagbubura ng landas na kailangan pa ring tahakin. Bawat hakbang, isang pilat, at bawat pilat, isang paalala, na minsan tumakas siya, na minsan sinubukan niyang talikuran ang plano ng Diyos. At ngayon kailangan niyang bumalik, hindi lang sa daan, kundi sa puso ng kanyang layunin. Pareho pa rin ang misyon, pareho pa rin ang lungsod, pareho pa rin ang mensahe. Ngunit ang taong naglalakad patungo sa Nineveh ay hindi na ang dating Jonah. Ganito kumilos ang Diyos. Hindi niya itinatapon ng kanyang mga lingkod dahil sa pagsuway, ngunit hindi rin niya inaalis ang mga aral na dala ng disiplina. Ang kanyang awa ay totoo, ngunit kasama nito ang mga leksyong kailangang maranasan upang magbago ng lubos. Hindi tinalikuran ng Diyos si Jonah, ngunit hindi rin niya pinawalang bisa ang mga bunga ng kanyang pagpili dahil may mga bagay na natututuhan lamang kapag tayo ay pinilit maglakad sa mahabang daan. At sa bawat hakbang ni Jonah, habang tinatamaan ng araw ang sugat sa kanyang balat, marahil ay paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, pwede ko sanang pinili ang ibang daan, pwede ko sanang sumunod noong una ko pa siyang narinig. Ito ang tapat na larawan ng nangyayari kapag inaantala natin ang kalooban ng Diyos. Hindi siya agad sumusuko, naghihintay siya, pinapatawad niya. Ngunit madalas, ang landas na iniwan natin ay kailangang balikan. Madalas may kasamang luha, pagod at kirot. Hindi dahil malupit ang Diyos, kundi dahil makatarungan siya. At higit sa lahat nagtuturo. Hindi lang siya interesado sa matapos ang misyon, kundi sa pagbabago ng mismong mensahero. At ngayon naroon si Jonah, mag-isa. Wala nang dangal, walang papuri, mahina ang katawan at durog ang kaluluwa. Ngunit sa wakas, nasa tamang direksyon na. Ang pagsunod na huli ay laging mas mabigat, laging may mas mataas na kabayaran. Habang tinatahak ni Jonah ang disyerto, hindi lang niya pasan ng init, alikabok at distansya, dala rin niya ang bigat ng isang kaluluwang minsang tumakas sa sariling tadhana. Ang bawat butil ng buhangin sa ilalim ng kanyang mga paa, ang bawat patak ng pawis na dumadaloy sa kanyang muka, ay paalala na ang pagsunod na huli ay pagsunod na may kasamang kirot. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may isang bagay na kamanghamanghang ganda. Isang sinag ng pag-asa na kumikislap sa kwento ni Jonah. Parang ginintuang sinulid sa gitna ng abo. Kahit matapos ang lahat ng pagtakas, ang katigasan at ang sakit ng bunga nito, hindi siya tinalikuran ng Diyos. Ang parehong Diyos na nagpadala ng bagyo, ang parehong Diyos na nag-utos sa isda, at ang parehong Diyos na nagbalik sa kanya sa simula, ay siya ring kasama niya sa bawat hakbang patungo sa Nineveh. Pinatnubayan siya ng Panginoon, kahit sugatan, kahit pagod, ipinakita niyang ang awa ng Diyos ay laging mas malawak kaysa sa anumang katigasan ng tao. Habang naglalakad si Jonah, ang bawat kilometro ng kanyang paglalakbay ay nagiging buhay na patotoo ng biyaya. Hindi na ito basta paglalakbay sa mapa. Ito ay paglalakbay ng kaluluwa. Bawat bagong tanawin na bumubukas sa kanyang harapan ay patunay na hindi siya iniwan ng Diyos, na ang layunin ay nananatili, na ang pagtawag ay hindi nabura, kundi naantala lamang. Ang kwento ni Jonah sa huli ay hindi lang tungkol sa isang propeta at isang malaking isda. Ito ay tungkol sa atin, sa bawat isa sa atin. Dahil tayong lahat sa isang punto ng buhay ay nakarinig na ng tinig ng Diyos. Isang tawag ng pananampalataya, isang paanyaya na magpatawad, isang desisyong nangangailangan ng tapang, o isang pagsuko ng kaginhawaan kapalit ng kanyang kalooban. At madalas tulad ni Jonah, natatakot tayo, nagmamataas, naghahanap ng dahilan, tumatakbo palayo, gumagawa tayo ng sariling ruta, naglalagay tayo ng milya, pisikal man o emosyonal, sa pagitan natin at ng gusto ng Diyos. Ngunit narito ang katotohanang hindi natin matatakasan. Walang ligtas na pagtakas mula sa kalooban ng Diyos. Walang dagat na sapat na lawak, walang disyertong sapat na layo upang maitago natin ang sarili sa plano ng Diyos.
Ang heograpiya ng kwento ni Jonah ay nagtuturo ng isang katotohanang hindi nagbabago. Kahit saan ka magtago, kahit gaano kalayo ang takbuhan mo, darating at darating ang araw na haharapin mo ang sarili mong Nineveh. At dito pumapasok ang pinakadiin ng mensahe. Maaring maglayag ka patungong Tarshish. Isipin mong nakalaya ka, malayo sa tawag ng Diyos. Pero sa huli, palagi kang babalik. Laging may landas na kailangang lakaran muli. Ang tanong lang, paano mo ito haharapin? Ang mga taong agad na sumusunod, magaan ang lakad. Humarap man sila sa parehong disyerto. Dala nila ang kapayapaan. Ramdam nila ang bigat ng misyon, pero hindi ang bigat ng konsensya. Naglalakad silang may kumpiyansa dahil alam nilang kasabay nila ang kalooban ng langit. Ngunit ang mga tumatanggi, ang mga nag-aantala, ang mga tumatakas, makararating din sila, ngunit pagod, sugatan at nagsisisi. Si Jonah ay inihagis palabas ng dagat, tumilapon sa tuyong lupa, malayo sa Nineveh, sa mismong baybaying pinanggalingan ng kanyang pagtakas. At hindi ito aksidente. Ito ay salamin ng espiritu. Hindi binago ng Diyos ang misyon. Hindi niya pinaikli ang distansya. Sinabi niya lang, gawin mo ngayon anak ang dapat mong ginawa noon. At naglakad si Jonah. Hindi dahil madali, kundi dahil sa wakas. Handa na siya. At ito ang mensahe para sa iyo ngayon. Lahat tayo ay may sariling Nineveh. Isang tawag ng Diyos na itinanim sa ating buhay. Maaring ito'y pagpapatawad na kailangang ibigay, isang ministeryong kailangang simulan, isang kasalanang kailangang talikuran, o isang katotohanang kailangang sabihin. Ang tanong, paano ka makararating doon? Pwede kang maglakad ng magaan ng puso tulad ng taong sumunod sa tamang oras. O pwede kang maglakad ng pagod ang mga paa tulad ng taong masyadong tumakbo palayo. Ikaw ang pipili, pero tandaan, iisa lang ang dulo. Ang kalooban ng Diyos ay laging magtatagumpay. Kaya kung naramdaman mong para sa iyo ang mensaheng ito, kung alam mong tumatakas ka rin sa sarili mong Nineveh, isulat mo sa comments, may Nineveh. Isang simpleng tanda na handa ka ng sumunod. I-share mo rin ang video na ito sa isang taong kailangan ding marinig ang katotohanan ito. At mag-subscribe sa channel para hindi mo ma-miss ang mga susunod pang biblical revelations na magpapatibay ng iyong pananampalataya at magbubukas ng iyong mga mata sa mga detalyeng nagbabago ng lahat. Tandaan, hindi tinatawag ng Diyos ang tao sa madali. Tinatawag niya tayo sa tama. At kahit gaano ka pa katagal tumanggi, naghihintay pa rin siya sa simula. Handa kang samahan papunta sa iyong Nineveh. Naway matagpuan mo ngayon ang lakas, pananampalataya at tapang. Hindi para tumakas kundi para sumunod.